Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kabila ng ating nararanasang bagyo, salamat po at hindi kayo nagpapigil kahit na pinagbawalan na kayo ng inyong mga anak o apo na wag nang magsimba. Pero nandito pa rin kayo kahit na binabaha ang inyong lugar, no, kahit na tumutulo ang mga bahay, no, huwag kayong mag-alala, nararanasan din namin yung parang hindi ka makatulog kasi hindi mo alam pag gising mo, baha na yung kwarto mo dahil sa tagas ng tubig. No? At dito rin, no, simula pa kagabi o kahapon, talagang tingala ako ng tingala kung saan ba may tulo, no, kung dahil sadyang dumarating din naman sa punto, no, na kailangan talagang kumpunuhin ang ating mga tahanan. Pero patuloy natin na ipagdasal ang kaligtasan ng lahat. No? Sino yung mga taga dito sa may Hermosa area? No? Yung sa may Paho. No? Mataas na ang tubig. No? Pero nakailang bungkal na yan. No? Nakailang pagbungkal at pagpapalapad. No? Pero sadyang hindi talaga tayo matututo, no, sa paraan ng atin pong pagkukumpuni o pagsasaayos. Minsan di naman inaayos, no? Sinisira lang yung kalye. At pag dumating ang ulan, diyan natin talaga nalalaman na talaga maraming biyaya tayong sinasayang. At bakit sinasayang? Dahil hindi natin na-appreciate ang mga biyaya ng Diyos. Sa linggong ito, tayo po ay pinapaalalahanan no, na sa ating pagpapatuloy o pagtanggap no, sa ating Panginoon, sa buhay natin, sa tahanan natin, doon tayo rin nakakatanggap ng pagpapala. Kung gusto mong pagpalain, tanggapin natin si Kristo sa ating mga tahanan. Sa ating mga pagbasa, tinuturuan din tayo, no, kung ano yung tamang kilos o attitude para nang sa ganon ay lubusan natin matanggap ang biyaya na hinihingi natin. Kung totoo sa hindi naman hinihingi, pero ibibigay ng Diyos kung bukas lang ang ating pong mga pagkatao sa Kanya. Sa unang pagbasa,
Sa kabila ng kawalan ni Abraham at ni Sarah, bagamat marami silang kayamanan, marami silang naipundar, hindi sila mahirap, pero mayroong kulang sa kanila. At nang patuluyin ni Abraham itong kanyang mga bisita, inasikaso niya, pinakain niya, ginawa niya mas parang yung komportabling pamamahinga bago sila magpatuloy sa paglalakad, kung kaya si Abraham at si Sarah ay pinagpala. Ibinigay ang kung anumang kakulangan sa buhay nila. Wala pa silang anak. Pero dahil nga sa ipinamalas niyang hospitality dito sa kanyang mga bisita na ang Panginoon din, no, na siyang bumisita sa kanila, kung kaya't ang pangako ng Diyos sa susunod na taon, mayroon na kayong anak. Sa ating Ebanghelyo, sabi po dito, malugod siyang tinanggap. Si Jesus ay malugod na tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta. Pero itong si Marta ay aligagang aligaga. Sabi, masyado kang nag-aalala sa napakaraming bagay. So, sa unang pagbasa, ang isa sa pumipigil sa atin para makapasok ang Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin o sa tahanan natin ay kung nakafocus tayo o nakatuon tayo sa mga bagay na wala. Naintindihan po ba? Kaya hindi makapasok ang Diyos sa tahanan natin, sa buhay natin, dahil ang ating puso't isipan nakatuon doon sa kung ano ang wala sa atin. Sa Ebanghelyo, bakit nahihirapan tayong papasukin ng Diyos sa ating tahanan? Kung tutuusin, sa Ebanghelyo, pumasok na ng tahanan, pinapasok naman ni Marta, pero hindi niya inasikaso. Nakukuha niyo po yung pagkakaiba. Si Abraham, inasikaso, pinatuloy, pinakain. Kinausap, kaya nga sabi doon, di ba, nanatili si Abraham abang sila ay sa piling ng kanyang mga bisita, na ang bumisita ay Panginoon. Sa Ebanghelyo, bumisita din ang Panginoon, si Kristo. Pero si Marta, na-miss niya yung mahalagang bagay dahil masyado siyang nag-aalala sa maraming bagay. Yung marami sa simbahan, tinuturing na ito tinatawag nating Marta. Ang daming activities, ang daming ginagawa. Pero natapos ang gawain, naiwan siya dahil nakatuon sa kung ano ang mga dapat ayusin. So, ang isang pumipigil, bakit hindi makapasok at hindi natin ma-appreciate ang Diyos sa buhay natin? Dahil ang dami nating pinagkakabisihan. Kaya nakakalimutan natin yung higit na mahalaga. Hayaan nyo na, andyan na yung ulan, andyan na yung baha. Kaya marami, ay hindi na lang ako magsisimba kasi umuulan, bumabaha. At yung panawagan sa ating pong ikalawang pagbasa, katulad ni San Pablo, sa kabila ng paghihirap na nararanasan, kailangan tayong magpatuloy at kailangan nating patuloyin, dapat patuloyin ang Panginoon sa ating pong buhay. Hindi tayo dapat mapigilan na, ay naghihirap ako, may sakit ako, may problema ako, kaya wala tayong panahon para sa salita ng Diyos. Wala tayong panahon para makinig. Wala tayong panahon para magsimba kasi meron tayong pinoproblema. So, paano tayo pagpapalain nito?
Yung pagpapala po, no? Hindi yung dadami pera mo, hindi yung tatama ka sa loto, kundi yung pagpapala na maranasan mo, maramdaman mo ang presensya ng Diyos, napakalaking pagpapala niyan para sa atin. Kaya nawa, patuloy natin na mapagnilayan, no? Paano nga ba natin tinatanggap si Kristo sa ating buhay? O bakit nga ba hindi natin mapatuloy-tuloy ang Diyos sa buhay natin? Tandaan natin mabuti, kayang-kayang sagutin lahat ng Diyos ang kung anumang pinoproblema natin sa buhay. May panahon na dapat nating ituon ang ating mga sarili sa Diyos at hindi sa mga alalahanin ng buhay na ito. Amen.